Sobrang nagpapasalamat po talaga ako, lalong-lalo na po kay Lord. Siya po yung naging daan para mapili po ako ni Miss Maricel. Maraming salamat po at isa po ako napili niyo po sa sari-sari store niyo po. Maraming salamat po, Miss Maricel. Ako po si Rochelle Olidan, 31 years old. May 2 anak, nakatira po sa San Jose del Monte, Bulacan. May mga anak na po kayo, katulad po ng sinabi niyo. Ilang taon na po sila at may nag-aaral po ba? 2 po yung anak ko dito, tapos may 2 rin po akong anak sa una. Yung 2 ko pong anak doon sa una, sa mama ko po. Yung 2 ko dito, pangalawang asawa ko na po yun. Mga ilang taon na po sila? Yung panganay po, 11 na. Yung pangalawa, 9. Tapos yung pangatlo po, 8 na. Tapos ngayon po, yung bunso, 1 year old pa lang. Ano pong pinagkakabala niyo po sa buhay? Si Miss Car po, ano din po trabaho niya? Construction lang po yung trabaho ng asawa ko. Ako, nalagaan ko lang po yung baby ko, anak ko. Napagkakasya naman po yung sahod po sa pagiging construction worker ni Mr. Minsan po hindi, kasi po pag sabay-sabay yung bayaran, hindi po nagkakasya. Kamusta naman po dito yung buhay niyo po sa San Jose del Monte, Bulacan? Okay naman po, kaso yung tinitira ko po kasi malapit nang gumuho doon sa may sapa pag umuulan. Kaya po sumali ako dito sa palaro ni Miss Maricel Tulfo po. Baka sakali po na mapili kahit marami pong sumasali. Yun nga po na napili po ako. Ano po yung pinakamahirap na naranasan niyo po dito po sa San Jose del Monte, Bulacan? Yung pag umabagyo po, pag umuulan, kasi po lagi po kami nag-evacuate sa school. Baka po kasi yung bahay namin. Ano po yung nararamdaman niyo po tuwing naiisip niyo na delikado na po yung tinitirahan niyo? Yun nga po, yung mga anak ko nga po, sabi ko, tara, mag-evacuate na tayo. Baka bigla na lang gumuho yung natin, delikado. Ano po yung pinakamahirap na parte sa pang-araw-araw niyo po na buhay bago po kayo manalo po dito or isa po kayo sa mga napili namin sa Hako Challenge Sari-Sari Store? Yung sabay-sabay po na bayaran kasi magkano lang po yung sinasahod ng asawa ko eh. Kunyari bahay, kahit 600 lang po yung bahay, syempre dagdag na rin po yung sa bayaran, ilaw, tubig. Kapag nakikita niyo po yung pamilya niyo na nasa ganitong sitwasyon, ano po yung madalas po na sinasabi niyo sa sarili niyo para magpatuloy pa rin? Sabi ko, minsan po talaga, parang gusto ko na sumuko, pero po sa mga anak ko, sabi ko, ay kaya ko to kasi mga anak ko maliliit pa, 4 pa sila, pero yung 2 po kasi nandun sa magulang ko, yung 2 na lang po yung iniisip ko para magpatuloy ako sa buhay ko kasi maliliit pa, lalo na yung bunso ko, 1 taon pa lang po. Ano pong pakiramdam, ma'am, na hindi niyo po kasama yung mga anak niyo? Magkakahiwalay po kayo. Siyempre po, mahirap po na hiwalay po yung 2 sa akin. Kaso po, hindi ko po talaga kaya kung nandito po sa akin yung 2. Doon na lang po siya sa mama ko. Binibigay naman po ng mama ko sa akin pag 1 linggo, ganun po. Kaso, siyempre, hindi ko kinakaya. Nanghingi pa rin po ako sa kanya ng panggastos. Para kanino niyo po inaalay itong panalo niyo po? Para po sa mga anak ko po, para po, mayroon akong panggastos po sa kanila sa araw-araw. Tapos po, ngayon nga po, makaipon man lang po ako pampagawa ng bahay ko para po may sarili na kami. Hindi na ako manggamba kung paano po kami sa bahay namin pag umuulan at bumabagyo. Kung babalikan niyo po lahat ng pinagdaanan niyo po, yung mga gabing nag-aalala kayo, kung saan po kayo kukuha ng pera, kung ligtas po ba kayong matulog sa bahay niyo, ano po yung sasabihin niyo sa dati pong kayo? Hindi na po ako babalik sa ganung sitwasyon. Yung may takot, pangamba, kung anong mangyayari sa amin, ganun po. Paano niyo po nalaman po itong Hako Challenge po? At ano po yung nagtulak po sa inyo para sumali po dito? Nakita ko po yan, nag-scroll po ako sa Facebook. Lumabas po si Miss Maricel po. Tapos ninry ko pong sumali, baka sakali po
mapili. Sabi ko para kung mapili man ako, mapalago ko po yung sari-sari store na yun, makapag-ipon po ako, makapagpagawa po ako ng sarili ko pong bahay. Hindi na po ako mangangamba na pag bumabagyo po, baka bigla na lang po kami tangayin sa sapa. Ganun. Lagi po kasi kami nag-evacuate. Ano pong pakiramdam niyo po na nanalo po kayo dito sa Kako Challenge? Sobra pong saya po. Maraming nga pong salamat, Miss Maricel, na ako po yung napili ninyo. Sobrang nagpapasalamat po talaga ako, lalo na po kay Lord. Siya po yung naging daan para mapili po ako ni Miss Maricel. Ano na lang po ang message niyo po kay Ma'am Maricel Tulfo po kung sakaling nandito po siya? Hello po, Miss Maricel Tulfo. Maraming salamat po at isa po ako napili niyo po sa sari-sari store niyo po. Papalaguin ko po ito para po makaipon ako ng pampatayo ko po ng bahay para po hindi na ako nangangamba kung anong mangyari po sa amin. Pag tuwing umuulan at bumabagyo po, nag-evacuate kami. Maraming salamat po, Miss Maricel. Thank you po. Andito po ulit kaming mga staff po ni Ma'am Maricel Tulfo para ihandog na po sa inyo yung grocery po na ilalagay po natin sa sari-sari store. Tara, tignan po natin. Tara. Nagpapasalamat po kay Miss Maricel Tulfo sa biyayang binigay niya. Sobrang blessed ko po talaga sa biyayang binigay niya po sa akin. Maraming salamat po, Miss Maricel Tulfo. Maraming salamat po, Miss Maricel Tulfo, sa biyayang binigay niyo po sa akin na sari-sari store. Sisiguraduhin ko pong papalagoy ko po ito para po sa aking mga anak. Thank you po. Merry Christmas po, Miss Maricel Tulfo. Thank you po.